Hello guys. So, another tutorial. Isa sa part 3 nung Mawai Tech Tips and Tricks, episode 3, network related. So, i-discuss natin yung mga network related issues na experience nyo gamit yung AC. So, check natin. Uh, excuse me. So, network related issues. Server error. Uh, Not sure kasi wala siyang exact error message na binigay, pero eto, meron tayong disconnected from server. Most of the time, connection issue nyo to, pero kung okay naman yung speed test ninyo, or alam nyo hindi nagdi-disconnect yung internet ninyo, wala kayong request timeout dito, then it means sa server yan. So basically, uulitin ko na naman, screenshot lagi every time na may makikita kayong or may ma-experience kayong issue or any error message. Always screenshot before kayo mag-post sa social media. Yun lang. Maganda rin kung naka-video kasi mas detail yung issue na na-experience niyo. So, ayan, error message, disconnected from server. Ano pa ba? So, i-relog in. Basically, relog in. All you need to do is close the application. So, exit nyo lang yung AC, or maganda, and-task nyo sa task manager yung AC talk, tsaka AC report, and then relaunch yung AC. Ganun lang kasimple. Pag nagkaroon kayo ng relog in error. Not connecting. Same thing. If hindi ma-connect, kung may error message, screenshot nyo. Hindi malabo kasi itong not connecting na to, wala tayong exact error message. So, iyan yung isa sa mga issues ko nung nag-survey ako. Kumbaga, almost lahat ng tinanungan ko, siguro mga 5% lang yung nakapag-provide ng screenshot. 95% walang screenshot. So, nung tinanong ko, may screenshot ka ba ng error message? Wala. So, always get a screenshot ng error message. Kasi, kung magto-troubleshoot ka nang wala kang alam sa mismong error na experience nyo, yung technician hindi niya alam basically kung anong gagawin. So, mahirap mga pa. Unless ma-experience nyo ulit kung ano man yung na-experience ng teacher nung time na nagka-issue. So, kahit po okay yung net connection ko, lagi siyang connecting. Need pa mag-log out sa AC para makakonect. So, as I've said, depende. Pwedeng sa server ng AC may problema or sa connection ninyo. Always get a kumbaga speed test. Kung okay ang speed test niyo, then check nyo, mag-ping test kayo. Paano ba mag-ping test? Para makapag-ping test kayo, open nyo yung command prompt. Type nyo yung ping, pwede rin sa task manager. Open nyo yung task manager. Run new task. Type nyo CMD. Check nyo yung create this task with administrative privileges. Click nyo yung okay. Lalabas yan. So, parehas lang. Same, ganun lang yung gagawin din ninyo. Either Windows 7 or Windows 8. Gamit ko Windows 10. Right click, task manager. File, run new task. Type CMD.
check nyo yung create this task with administrative privileges. Kung wala yan, okay lang din. Click nyo yung okay. Yan yung command prompt. So sa command prompt, type nyo yung ping or ping, and then 8.8.8.8, apat na 8 dash t para tuloy-tuloy yung pagtitest niya, katulad nitong naka-open ko dito. Then enter. 8.8.8.8, yan yung sa Google, IP address ng Google. So tutuloy-tuloy lang yan. Ganun lang mag-ping test. Pag nag-ping test kayo at merong mataas sa kumbaga mataas sa 60 plus na millisecond yung time niya, yan, nakikita nyo yung 100 plus na yan, delay yan. So every time natataas yan ng ganyan, pag nagsalita kayo papunta, kumbaga pag nagsalita kayo, yung data na papunta kay student, may delay yan. So yan yung pinaka delay time. Okay, so mataas ang ping, delay, ganun lang kasimple i-interpret yung mataas yung ping. Pero pagka 60 pababa yan, normal lang yun, minsan may mas mababa pa, okay pa yon, ibig sabihin. Pero once na tumaas siya above 60, magkaka-experience kayo ng delay dun sa boses ninyo. So sa inyo, hindi sa student. So and then pag nakakuha kayo ng request timeout dito, which is gawa natin ng request timeout. Ewan ko kung magre-request timeout to, pero testingin lang natin. So yan, nakikita nyo tumigil siya, request timeout. Ibig sabihin, putol lang connection nyo. So ganun lang kasimple yan. Okay, so pagka mataas ang ping, yung time niya dito is 60, 70 plus above, may delay sa boses ninyo papunta kay student. Pag nag-request timeout, putol ang connection nyo. Ganun lang kasimple. So meaning putol-putol din yung boses nyo papunta kay student. Hindi niya marireceive yung data. So habang nagsasalita kayo, may request timeout. Kung saan siya nag-request timeout dun sa habang nagsasalita kayo, yun yung mapuputol na part. So ganun lang siya. So ano pa ba? So alam nyo na mag-check ng net connection nyo. Hindi nyo pwede sabihin okay yung ping test ko, okay yung speed test ko, may problema pa rin sa audio ko or may delay. So ganun nyo ma-check kung may delay nga ba sa side nyo or sa side ni student, or nagpuputol-putol ba yung connection niyo or kay student. So ping test, late yung voice, na kainis ka nun, may sinabi ako tapos ang tagal makarating sa kanya. So same thing, kaka-explain ko lang. Check yung video. I always see this at the end of each day. What I normally do is just click on the X. Ito siya. So saan na yun? Yan, file uploading nga pala. So file uploading, please do not disconnect or turn off your computer. Basically, ito yung sinasabi ni Madam dyan. So i-click niya lang daw yung X. Is that okay? Yes, okay na okay lang po i-click yung X kahit i-click yung okay. Same thing lang yung gagawin nun. Mag-upload pa rin siya ng data sa server. Basically, ito yung process ng AC report. Once na nag-upload yung AC report, kumbaga makikita nyo yung sa network nyo. So sa network nyo makikita nyo na tumataas
either ito. Actually, mas makikita nyo siya dun sa ah, resource monitor. Mas makikita nyo siya dito. Kasi dito makikita nyo yung send or receive. Pero actually, okay lang din dito kung marunong lang kayo mag-interpret. So, bigyan natin ng example. Maka-upload tayo ng file. So, i-upload natin yung isa kong video. Ito yung episode 2. And i-monitor natin ngayon itong ping test natin. Tignan natin kung ano mangyayari pag nag-upload tayo. Ayun. Kung nakikita nyo kanina, mababa lang yung ms nya or yung millisecond. So, kumbaga nagpa-fluctuate lang siya paminsan-minsan, tumataas ng 100 plus. Yung ping test natin ngayon is tumaas na, nasa 100 plus lagi, kung makikita nyo. Hindi siya bumababa, tumataas pa siya. Nagigets nyo ba yung example natin dito? Ayun, nag-request timeout. Madalas, pag nag-upload yung AC report, walang pakialam yan kung gaano kabilis yung connection mo. Hindi tayo nagkakaroon ng request timeout kanina, pero ngayon, medyo madalas siya. So, pag chinek natin dito, nagsesend tayo ng data sa server eh. So, ito yung, kumbaga, kita nyo yung down arrow. Ayan siya. Ang taas, di ba? Kumbaga, sagad siya. 79 bytes per second. Kumbaga, yan yung makikita nyo dyan. 77 kbps. Pag chinek nyo yung task manager, so, sabi ko nga, pwede rin dito sa network. Applicable lang to sa Windows 8 tsaka 10. Windows 7, hindi nyo makikita yung sa network nya dito. Wala siyang ganito. Kumbaga, makikita nyo lang is dito. Ganito ang itsura ng sa Windows 7. Wala kayo makikita ang network. So, dito makikita nyo rin kagad. Kung makikita nyo 0.8. So, kumbaga kbps yan. Kung AC report yan, hindi siya magpa-fluctuate ng ganyan. May stuck siya sa 0.7 or 0.8. So, sasagarin nyo lang yung upload nyo. So, kung makikita nyo dito, ayun, isang beses lang siya bumaba, pero halos lahat ang taas ng ping. Yan yung delay. Pero, nag-upload lang kasi tayo eh. So, basically, hindi siya yung AC report. Pag AC report yan, request timeout yung lalabas dyan. Magkakaroon kayo ng network error sa merong ganito, net error, or ito rin, download fail, pwedeng magkaganyan, or you have been disconnected from server. So, ganun siya. Or, meron pang isa yun eh. Wala yata dito. Wala. Pero, ayun siya. Kakaroon kayo ng net error. So, kung titignan nyo, nag-upload lang siya. Pero, ang taas ng ping. So, ito yung pinaka-delay. Mas mataas ang ping, mas matagal ang delay na makapunta kay student yung boses ninyo. Request timeout, putol yung boses nyo. Ganun lang kasimple interpret yan. Okay? So next, reconnecting habang nagkaklase.
Kaya nalilive early. Sabi ko nga, check nyo yung connection ninyo. Mahirap kasi sabihin, lalo na pagka wala tayong kumbaga data. Pero of course, sabi ko nga, speed test nyo, screenshot, ano pa ba, always get a screenshot tsaka speed test. Excuse me. Minsan po nadidisconnect po sa server AC kahit okay po yung connection. Okay. Wala ako SS pero nangyari sa akin, send ko po SS. So sabi ko nga, always get a screenshot. Mahirap manghula or mahirap sabihin wala akong error pero hindi nyo naman na-check kung may problema ba dun sa connection nyo or wala. Madalas nga pag sabi nga pag boses kasi may delay or putol-putol ka, or na-discuss na natin kung paano i-check yung audio nyo dun sa dito sa video episode 2. So ano lang, always get a screenshot and speed test. So tinuruan ko na kayo mag-check kung paano mag-command, mag-ping test. So simple lang naman, open nyo rin yung resource monitor kung nasa inyo naman. Kung naka Windows 7 kayo, same thing lang, pupuntahan nyo performance, then open resource monitor. Meron din sa Windows 7 yan. Ano pa nga ba? So di pa rin naman siya tapos. Yun lang basically sa network related issues. Always get a screenshot. Dapat okay din yung ping test nyo. Hindi kayo magte-test sa China. Ito yung isa sa mga issues ko dyan nung nagwo-work ako. Yung speed test kasi natin hindi dapat sa China papunta. Dapat PH lang. Kasi normal na tataas yung ping mo pag malayo kang server nag speed test. So well, depende pa rin naman kung piliin nyo rin yung hindi lang naman iisa yung Hong Kong server doon, marami yon. So pag nag speed test kayo, double check nyo lang yung server, pili kayo kung saan may pinakamagandang result, hindi lang iisa yon, para makakuha kayo ng magandang result nga. And then ano pa ba, so pag na-check nyo na hindi nga sa inyo yung issue, na-check nyo yung ping test nyo, na-check nyo yung speed test nyo, may screenshot naman kayo, everything is working fine sa side ninyo, send nyo kay student ito, patawagin nyo siya sa customer service number ng 512 for a connection check. So as long as na ma-check nyo yung side ninyo at walang issue, then send nyo sa kanya yung number na yan, patawagin nyo siya. Hindi nyo kailangan i-stress yung sarili nyo. As long as meron kayong evidence na okay lahat sa side nyo, screenshot nyo lang or video, check yung speed test, send nyo kay student yan. Pag nakapag-klase kayo ng at least 10 minutes, create a lesson memo. Pag hindi, absent nyo si student. Hindi nyo kailangan i-stress yung sarili nyo na i-try i-resolve yung issue na hindi nyo naman mare-resolve. So before kayo mag-post sa social media, always do a screenshot or video nga, para may backup kayo dun sa claim nyo na may wala sa inyong issue. So in case na merong magkaroon ng complaint, meron kayong kumbaga evidence na wala sa inyo yung issue. So kung makikita nyo tapos na mag-upload, pinaprocess na niya yung video, bumalik na sa dati yung bumalik na sa dati yung ping test natin, mababa na siya sa
70 pero nagpa-fluctuate. So yun yung sinasabi ko, mataas na ping, delay, request timeout, putol yung data or magpuputol-putol yung boses ninyo. Okay guys, so kung meron kayong suggestion na video or tutorial, send nyo lang ako ng message or post kayo dun sa group. Kita-kits ulit sa next video. Thank you.